set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, tonight we will praise and lift you high. El Shaddai of your name, El Shaddai, El Shaddai, come tonight. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Glory. We praise you. We adore you. We welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. Glory. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at niluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat sa biyaya ng kaligtasan at sa lahat ng patuloy mong ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Diyos, dalangin namin sa gabing ito'y muli kang kumilos ng may kalakasan. Lahat po nandirito, pagpalain mo, Diyos. Lahat ng may sakit, pagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng mga kahilingan ay tugunin, O Diyos, sa pangalan mo. At dalangin ko, Panginoon, nasundan mo ng iyong himala, tanda't kababalaghan ang mensaheng ating pagsasalunan. Nawa po sa aming kalagitnaan, gumawa ka ng himala sa buhay namin. Gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
natin ang Diyos, yung malakas, yung the best, yung mainam, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Sabay sigaw, sabi nyo, welcome, Holy Spirit. Sabay sigaw. Take over in my heart. Our healing message for tonight is taken from John chapter 13. John chapter 13 verses 31 to 35. John chapter 13 verses 31 to 35. Juan kabanata 13 talata 31 hanggang 35. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon luluwalhatiin na ang anak ng tao at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak. At ito'y gagawin niya agad. Mga anak, konting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin niyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Blessed be the name of the Lord. And is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. The Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We will live and name in all the earth. May your kingdom be established in our praises, and the people declare you mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, reigns forevermore.
purihin si Lord. Palakpakan muli ang Panginoon. At taas ang kamay nyo, taas ang mga kamay, at dahan-dahang maupo. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer. Kaya yung hindi sumagot, hindi answered prayer. Sumagot ba kayong lahat? Okay, ulitin ko para sumagot lahat kasi may hindi sumagot. Okay, ulitin ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, lahat ng sumagot, answered prayer. Purihin ang Panginoon. Okay. Okay, tapos na ang eleksyon. Okay. Congratulations sa mga winner. Tayo laging panalo. Amen. Kung ano ang inyong isipin, yun ang mangyayari sa inyo. Our topic for tonight, my dear brothers and sisters, is about a blueprint. A blueprint for Christian community. Ano ba yung blueprint na yon sa Christian community? Yung sinabi ng Panginoon, love one another. Mag-ibigan kayo. Walang sumagot. A new commandments, ano po? Yung bagong utos ng Panginoon. Ay bakit bago? Kasi noon ay ngipin sa ngipin, away-away, parang eleksyon, siraan ng siraan. Pero, ang utos ng Diyos, magmahalan kayo. Sabi po yan, ang keyword po natin, o key verse is verse 34. Sabi po sa verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Isang bagong utos, sabi ni Jesus, ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. O nung bago ang Panginoon umakyat sa langit, ano ang sabi niya? Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Wala akong kausap. Wala man lang pumalakpak kay Lord, Yan. Alam niyo ba kung bakit kayo pumapalakpak? Alam niyo po? Hindi po. Ang ibig sabihin po doon, ipinapakita niyo ang inyong pagsamba. Dahil ang pagsambay nasa puso. So, yung clapping, singing, dancing, shouting, praise the Lord, yan po ay expression of worship. Yan, ini-express mo, pinapakita mo na ikaw ay sumasamba sa Diyos. Ha? At sabi ng pagsamba, sa pagsamba, there is healing. May kagalingan sa pagsamba. Kaya't lingid sa kaalaman nyo, sa inyong pagpalakpak lang ay may gumagaling na. Kaya huwag kayo magsasawang pumalakpak sa Diyos, sapagkat sa bawat palakpak nyo, may gumagaling na. Sa bawat pagsayaw nyo, kapag kayo sumasamba at pupuri, sumisigaw ng papuri sa Diyos, may gumagaling. Ha? Sabi ng banal na aklat, there is power and there's healing in worship. The atmosphere of God's presence, bumababa ang presensya ng Diyos during worship. Kaya nga po, hindi dapat katamaran yan. Hindi yung parang dumadalo lang tayo para lang mairaos yung gawain. Dumadalo lang para ma-enjoy. Hindi po ganun yun. Kaya kayo dumadalo sa gawain sapagkat lagi kayong handa. Malay nyo, di na tayo magising mamaya. O ay di at least handa tayo dahil hindi kinatatakutan ng kamatayan. That is the beginning of eternal life. Yun ang umpisa because we believe that there is life after death. May buhay pagkatapos ng kamatayan. Sabihin nyo, may buhay. Laksan nyo, pagkatapos ng kamatayan. O sinong gustong mamatay na dahil may buhay pagkatapos doon? Huwag muna. Huwag muna. Marami pang gagawin. Amen. Amen po ba? Amen. Sino yung ipinalit kay Judas? Matias. Si Matias. Ang isang pangalan kay Matias ay si? Sino? May isang pangalan yun eh.
Ha? Sino? Ano? Sige, Buloy? kaya daw umulan ng malakas, ng 2 araw at bumaha pa eh. Kasi daw napindot yung dahil hindi nyo daw binuto, Nagalit yata eh. Purihin si Lord. Okay, so a new commandments, ang bagong utos. Ito'y naganap, mga kapatid, sa pagsasalitang ito ng Panginoon, ito'y naganap, matapos po na si Judas ay umalis para si Kristo'y ipagkanulo. Yan. Nung sila ay nagkakatipon, na sila ay kumakain ng banal na hapunan sa upper room, pagkatapos doon, yung sabi ng Panginoon, kung sino pagsawsaw ko ng tinapay, yun ang magkakanulo sa akin. Yun, kaya nung bago isawsaw ni Jesus yung tinapay, ay nakapasok na ang dyablo sa isipan at puso ni Judas. Yan, kasi yung demonyo, the mind, yung isipan ng tao, ang pintuan ng mabuti at masama. The door of evil and good is our mind. Kaya nga sabi ng Biblia, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Kasi pag hindi natin binabagong isip, baka lagi nasa isip natin ay masama. Kaya pag ang nasa isip natin laging masama, yun ang iyong magiging pagkatao mo. Yun ang magiging pagkatao mo. Kung ano yung pinapapasok mo sa sarili mo, yun ang magiging ikaw. Yun ang magiging ikaw. Yun ang magiging ikaw. Sabi ng Bible, John chapter 10 verse 10, di ba, si Satanas ay naparito upang magnakaw, magwasak, pumatay. O isipin mo, yun ang trabaho ni Satanas. Magnakaw. Anong ninanakaw? Yung inyong masayang pamilya, yung inyong masayang pagsasama, yung iyong masamang mga anak nyo masasaya, ninanakaw ng demonyo. Magnakaw, magwasak. Yan, sinisira yung mga relationship. Sinisira ang lahat-lahat. At pumatay. Pinapatay spiritually and physically. Pinapatay ni Satanas. Pero ang may-ari ng buhay at may akda ng buhay ay si Yahweh El Shaddai. Yan. Sa bawat palakpak nyo'y dumadaloy ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kayo lumalakas. Lumalakas kapag nagpapalakpak kayo, lumalakas. Nadadagdagan yung buhay. Nadadagdagan, humahaba yung buhay. So, this gospel, itong gospel na ating binasa, John chapter 13, verses 31 to 35, ito'y may nilalaman o contains one of the most, isa sa malalim, profound moments in Jesus' ministry. Isa sa malalim na katuruan ng Panginoon sa kanyang ministeryo nung siya'y nandito sa lupa. 3 years ministry, 3 taon na pagmiministeryo ng Panginoon. Kayo, ilang taon na nagmiministeryo? Mayroong ang edad minsan 80 na pero naglingkod ay hindi naman mula nung hindi naman mula nung pagkasilang naglingkod na agad. Ako katulad ko, ako magpo 40 years na naglilingkod. 40 years. Magpo 40 years. 1986 o going to 40. Di ba? So masarap. Kasi yung paglilingkod natin na yan. So ito sinasabi ni Kristo. This gospel contained one of the most profound moment. In moment like this, sabi ng Panginoon, I sing out a song.
Ano pa? Ito, occurring just after Judas left to betray him, to betray Jesus. Ano? Nung si Kristo'y ipagkakanulo ni Judas. Diba? Sabi kanina ni Father, diba si Judas ay nagbikti dahil hindi niya matanggap na convict siya, na konsensya sa ginawa niya na ibinta ang Panginoon ng 30 pirasong pilak, halaga ng isang alipin. Sipin mo yun. O ay siyempre, anong nangyari nun? Kasi pag ikaw ay possessed, kapag ikaw ay pinasukan ng demonyo, pinasukan ng demonyo si Judas, sabi sa Biblia, pumasok si Satanas sa isipan ni Judas at nagawa niya na ipagkanulo si Kristo. Kasi pag tayo po'y na-possess ng masamang espiritu, pag pumasok ang espiritu sa atin, para tayong nasisiraan ng ulo. Wala ka na sa sarili mo. Nawawala ka sa sarili mo. Ha? Kaya akala mo professional ka, pero ang tingin sa iyo parang baliw ka na. Parang baliw ka na yung ginagawa mo. Kasi you are possessed by evil spirit. O di ba napapansin mo may mga taong ganun? Kasi pag may masamang espiritu, walang kasundo. Ha? Naranasan nyo yun, ano? Kahit kapatid mo minsan, hindi mo kasundo. Kasi pag masamang espiritu ang umalipin sa tao, nawawala ka sa sarili mo. Kasi ikaw ay alipin na ng dyablo. Kaya pag pumasok ang masamang espiritu sa iyo, yun na ang pagkatao mo. Kaya masarap tukin natin ay ang banal na espiritu para tayo'y maging tunay na anak ng Diyos. Iba ang tatak ng anak ng Diyos. Ha? Kung may tatak si Satanas, ang tatak ng mga anak ng Diyos ay ang Espiritu Santo na sumasa atin. Kaya nga, ay ko sinasabi, welcome Holy Spirit, take over in our heart. Sabagat sinasabi, sulat ni San Pablo, 1 Corinto 14. O, diba? O 12 tayo. Sabi niya doon, ang mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, para sa kanila kahangalan itong ginagawa natin. Kahangalan. Pag hindi mo taglay ang Espiritu Santo ang ganitong magawain, kahangalan para sa iyo. Mumurahin mo ang Diyos, ha? Sisirain mo yung Diyos. Kung ano-anong gagawin mo tungkol sa Diyos, hindi mo mapapaniwalaan ang Diyos. Pero sa taong nagtataglay ng Espiritu Santo, sabi ni Saint Paul, ang mga bagay na ito ay kapangyarihan nating lahat. Ano po yun? Nagpatay kayo ng lamok o nagpuri kayo sa Diyos? Ano po yun? Nagpatay kayo ng lamok o nagpuri sa Diyos? Ayun, kaya malalaman po natin kung tayo'y possessed ng masamang espiritu, ano? Nawawala yung pananampalataya, galit ka sa Diyos, yan. Ha? Kukwestiyonin mo yung Diyos, lahat ng yon, ganun po. Kasi pag masamang espiritu ang nasa iyo na. Pag masamang espiritu ang nasa iyo. Kaya minsan may mga anak tayong nagkakaganyan, tawag nyo ay mga, ano yan? Anong tawag doon sa anak na nasa kadiliman? Anong tawag doon? Black sheep, tinatawag. Black sheep, itim na tupa. Itim na tupa. Ay yung white sheep, ay di tayo yung mga anak ng Diyos. Hindi kambing. Ha? Kasi pagdating ng huling panahon, sabi ng Panginoon, sa judgment seat of Christ, paghihiwalayin ang tupa at ang mga kambing. Kasi yung mga tupa, masunurin. Pag nagpupuri talagang bigay tudo sa Panginoon, yan. Ay, yung mga kambing, umihiwala yun sa karamihan. At patapos yung mga kambing, nako, kanya-kanya ang lakad. Napansin nyo sa Ambel? Sa Ambel po may kambing, grupo ng kambing at grupo ng mga tupa.
Yung mga tupa po, sama-sama lagi. Pero yung mga kambing, hiwa-hiwalay. Kung saan-saan nagsusuot. Minsan masasagasaan ko pa yung isa. Nakahiga sa kalsada. Kambing yun. Pero yung mga tupa, magkakasama. Saan man nandun yung ano, sama-sama sila. Hindi sila naghihiwa-hiwalay. Ganun po ang mga anak ng Diyos. Laging sama-sama, nagkakaisa. Dahil sa bagong utos ni Kristo, mag-ibigan kayo. Hallelujah to the Lamb forever. Amen po ba? So yun po, sinabi ni Jesus pagkatapos na si Judas ay ipagkanulo siya, umalis na si Judas doon sa kanilang table, pinasukan ng demonyo, umalis, ipinagkanulo si Kristo. And Jesus uses this moment, ginamit ito ni Kristo to provide His disciples with essential, kailangan, pag sinabing essential, kailangang turo about glorification. Sabihin nyo, glorification. Ano po bang ibig sabihin ng glory? Yung magbigay kalwalhatian sa Diyos. Magbigay kalwalhatian sa Diyos. To glorify God. Nag-glorify ba natin ang Diyos sa ating araw-araw na buhay? Kung walang pagmamahalan sa isa't isa, di natin nag-glorify ang Diyos. Kaya yung bagong utos na ito is to glorify God. Dito ba? Nakikinig din ba? Dito kasi lang ako nakaharap eh. Ayun po yun, mga kapatid. So yung teaching na ito is about teaching about glorification. And what are the teaching na dapat yung iuwi? Yung take home lesson. Number 1, take home lesson. Number 1 po, take home lesson nyo about in this gospel. Sabi po, glorification through sacrifice. Di ba? Pag tayo may sakripisyo, nag-glorify natin si Lord. Pero kung tayo puro reklamo, kahit maganda yung ginagawa mo, nagre-reklamo ka naman, hindi mo nag-glorify si Lord. Kahit maganda yung uniform, kahit maganda yung kasuotan, kahit maganda yung iyong make-up, o maganda yung iyong pilik mata. Di ba? Pero kung ano naman po, kung hindi maayos yung ating ginagawa, hindi po na-glorify ang Panginoon. Wala sa issue. Dito prayer meeting, iba ang saya-saya ng mga show sa telebisyon. Pero tayo, na matagal nasa gawain, parang wala yung hilig sa ganong mga panonood. Yung dati noon na wala pa kayo sa El Shaddai, ang hilig ng mga matatanda noon magkukutuhan. Ganon, duktong-duktong nagkukutuhan. Ay ngayon, hindi na yon. Diba? Yung mga makamundot, mga sanlibutan, mga chismisan, siraan dito, siraan doon. Pero magkakapitbahay yun, magkakasambahay. Diba? Nawawala po yung sacrifice. Kasama sa sacrifice kasi yung pag sinisiraan ka, tahimik ka lang. Hindi ka kumikibo, hindi ka gumaganti. Diba? Yung pag binabato ka, hindi ka gumaganti. Yung pinagsalitaan ka, hindi ka sumasagot. Abi, grabe ngayon, kahit sa kalsada, nagsasagutan, nagbabarilan pa yung iba. Noong unang panahon, walang ganon. Kailan kaya nag-start yun? Kayo na ang mag-isip. Kayo na po ang mag-isip. Kayo na natutong magmura ang mga kabataan. Kayo na natutong magmura ang mga tao. O kayo na mag-isip kung kayo na nag-start yun. Sa immoral life. Pero may mga Kristiyanong minamahal kahit immoral na. Ayaw nilang magtuwid ng kapwa. Ayaw nilang ituwid yung pagkakamali. Yung ating papel, yung ating responsibility bilang Kristiyano, we need to correct, yung bang iayos, itama yung mali. Hindi yung sasang-ayunan mo pa yung mali.
Marami mga tao ganun. Pati yung buto nila, ibininta nila. Kung binigyan ng ayuda, binigyan ng ganito, ganyan. So, hindi tama yung karakter, hindi tama po yung pagkatao. Kaya dapat po yung pagkatao natin, tulad ng sinasabi rito. Ano sinasabi rito? Ano sabi? Your take-home lesson number 1 is glorification through sacrifice. Sabi ng verse 31, pakinggan nyo po ito. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon luluwalhatiin ang anak ng tao at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. Ha? Luluwalhatiin ang anak ng tao. Sa sa pamamagitan ng ng kanyang sacrifice, ng kanyang paschal mystery, yung kanyang pagpapakahirap, yung kanyang pagpatay sa kanya sa krus. Ay yung iba, tuwan-tuwa. Pinatay si ganito, tuwan-tuwa. Buti nga sa kanya. Di ba? Samantalang ang batas dapat nasa Diyos. Wala sa kamay ng tao ang batas. Kaya nga may batas ang mundo. Hindi dapat natin ilagay sa kamay natin ang batas. Tingnan mo yung mga nagpapatayan sa kalsada. Nilalagay nila yung batas sa kanilang kamay. Iinit ng ulo. Kanina lang may napanood ako doon sa highway. Naku, nagsasagutan. Dahil sininyasan lang yung parang, ano ba yung sinyas na masama? Parang ganun yata, ganun yata. Masamang sinyas po yun. Pati yung ganyan, sinyas po yan ng demonyo. Ganyan, pagmumura po yun. Sa demonyo po yun, yung mga sign, ganyan po, sungay ni Satanas yan. Eh, siyempre, yung mga nakauna, pag ginanunan mo, galit na galit. Ay uso ngayon ng video. Video, ipopost sa social media. Pag nasa social media na, wala ka nang ligtas. Wala akong kausap. Amen. So, sinasabi na napakahalaga, glorification through sacrifice. Si Kristo nagsakripisyo. Inakap niya yung krus, kahit na siya ay nabayubay, kahit na siya ay nasubasob. Bumangon pa rin siya. Kahit mabigat yung kapasan niya, pinilit pa rin niya. Kinaya niya. Sacrifice. Tayo, pag may sacrifice, nagreklamo tayo. Bakit ka? Di ba lang ako tinutulungan dito? Ako na naman. Abay, mapalad ka kung ikaw nang ikaw. Ikaw ang pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Kasi bawat ginagawa natin, alam ng Diyos yan. At ang bawat ginawa mo sa iyong kapwa, sa Diyos nyo ginagawa. Hindi sa kung sinong tao. Hindi nyo dapat kayong magrereklamo, hindi dapat kayong magsisilipan. Magpasalamat kayo kapag kayo na lagi ng kayo. Pag kayo na lang ng kayo. Dahil kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa Diyos. Naalala nyo si Elijah? Si Elijah, di ba, tinutugis siya ng mga propeta ni Baal. Pinapatay ang mga propeta ng Diyos. At ang natitira na lang nun si Elijah, nagtago siya sa mga kuweba. Dahil siya yung nakipagtagisan sa mga propeta ni Baal. Na yung propeta ni Baal, hindi nasunog yung kanilang handog. Yung handog ni Elijah, yun ang tinupok. Nagalit yung mga, tinutugis. Sino ang tumulong doon kay Elijah? Isang babaeng balo na may anak na isa. At ang sabi ni Elijah, ipagluto mo naman ako ng tinapay. Sabi nung babaeng balo, ay ito na lang yung aming arena at saka
gapatak na lang na langis para lutuin yung tinapay para pagkain namin na mag-ina. Kung ito'y ibibigay namin sa inyo, mamamatay na kami. Dahil wala na kaming pagkain. Pero, nangibabaw pa rin yung kilos ng Diyos. Yung sa halip na kanilang kakainin na mag-ina, iniluto sa lingkod ng Diyos na si Elijah. At nung ipakain yung tinapay, wala ng laman ang lalagyan ng arin at wala ng laman ang lalagyan ng langis. Pagkatapos kainin ng lingkod ng Diyos, nagulat ang mag-ina, umaapaw ang arina at umaapaw ang langis. Because whatever you did, sabi ni Jesus, kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa akin. Kaya huwag kayong magre-reklamo kung ikaw na lang na ikaw mapalad ka. Kung ikaw yung masipag maglinis ng simbahan, kung ikaw yung mahilig mag-ayos ng gawain ng Panginoon, mapalad kayo. Bakit kayo magrereklamo? It's a glorification through sacrifice. Kapag may sakripisyo, may gloria tayong kakabtin sa Panginoon. Ang hina. Glorification is consistently, tuloy-tuloy ibig sabihin consistently, linked to Jesus' death, which is the Paschal mystery. Nakaugnay, nakakabit. Connected doon sa Paschal mystery, sa sakripisyo ni Kristo, yung dapat mga ginagawa natin. Na ginagawa natin yun because we know yun din yung ginawa ni Jesus. Na kung paano si Kristo ay nagpakahirap, tayo rin nagpapakahirap. At kung ano ang ipinalit sa pagpapakahirap ni Kristo, anong sinabi ron? Sabi ng Philippians chapter 2, dahil sa ginawa ni Kristo, binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng tao na nasa langit at sa lupa ay maninikluhod sa Kanya at sasabihin, si Kristo ang Panginoon at Diyos. O isipin mo yun, sa pamamagitan ng glorification through sacrifice. Kaya huwag kayong susuko kahit kayo nahihirapan. Number 2, take-home lesson. Ano yung take-home lesson number 1? Glorification through sacrifice. Take-home number 2, lesson, Jesus impending departure. Impending departure. Sabi ng verse 33, Verse 33, sabi rito ng Bible, mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Impending departure. Kunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa pupuntahan ko. Hindi kayo makapupunta sa pupuntahan ko. Kasi hindi pa nire-reveal ni Christ na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sila lamang nakakakilala kay Kristo ang makararating doon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. No one can come to the Father except through me. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me. Kaya yung nagre-reject kay Kristo, ayaw tanggapin si Kristo. Hindi makararating sa pinangako ng Diyos. Because Jesus is the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me. Amen. Amen. Kawawa yung mga nagre-reject. Mga relihiyon na hindi tinatanggap si Kristong Diyos. Mga relihiyon na ayaw kay Kristo. Pero sabi ng Bible, at the end of the day, not at the end of the day, at the end of the time. End time. Pag sinabing end time, panahon. Sa huling panahon.
at the end of the time. Ha? Ano ang mangyayari at the end of the time? Yung sinabi ko kanina, Philippians chapter 2. Ano sabi? Lahat. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ. Oh, alin yung root word ron? Lahat ng tuhod, lahat ng labi, lahat ng tuhod luluhod at the end of the time. Ha? Mapalad tayong tumatanggap na kay Kristo, di tayo mapapahiya. Ay silang nagre-reject, mapapahiya sila because at the end of the time, sila rin naman ay luluhod kay Jesus. Pag-iisahin ang lahat ng tao kay Jesus, regardless of their affiliation, regardless of their religious affiliation, regardless of their human race. Dahil ang lahat ay pag-iisahin sa Panginoon. Ha? Di ba ang ganda? Pag-iisahin lang pala tayo kay Kristo lahat eh. Bakit pinapatagal pa natin? Bakit ayaw pa natin? Para yung awit na, ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Kamunduhay, itakwil mo na. Lumapit ka sa may kapal. Di ka ba nababahala? Hindi ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Oh, di ba ka nababahala sa mga nangyayari ngayon? Kamunduhay, itakwil nyo na. O di ba? Pa hindi nyo binantayan yung mga anak nyo. Pala bakit nagkukulong sa kwarto nyo? Kasi natangay sa mga alok ng social media. May social media ang alok ay pornographic. Mayroong social media ang alok ay sugal sa mga games. Mayroong ang alok ay demonyo. Yung makakaposes ng demonyo. Iba't iba. At pag naposes, pagbukas mo, sabi nung tatay, anak, bakit ka nakaganyan? Inubos mo yung lipstick ng mami mo? Inubusan mo ako? Pati pala yung tatay, bading na rin. Purihin ang Panginoon. Grabe. Homosexuality, lesbianism, that's the work of the devil. Ha? Yung pikilos ng dyablo. Paglaban sa ginawa ng Diyos. Dalawa lang naman ang nilikha ng Diyos eh, male or female. Pero bakit? It's because of influence. Sabi nyo, influence. Nai-influensyahan because of the social media. Because of worldliness. Sabi ng Romans 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Upang malaman nyo kung ano niya ang kalulugod sa Diyos, kung ano ang mabuti at kalulugod sa Kanya. Mag-iba ng isip. Sabi nung aking profesor na ngayon ay pari sa Cavite, sabi niya, hindi ako conforme at hindi naman anya ako ganon sa tinatawag na LGBT. Pero naabasa niya at nalaman niya na kaya maraming gumaganon kasi doon sa effect kapag mahilig daw sa chicken, sa manok. Kasi daw yung manok, nabasa lang naman niya yun daw manok ay ini-injectionan ng nakaka-affect sa hormones. Kaya kung lalaki ka, parang yung hormones mo, ang pakiramdam mo, ay, babae ako. Ngayon, ang mahalaga sa atin, paninindigan. Kung lalaki ka, manindigan ka, stand up for Jesus. Manindigan ka kung ano ka. Hindi yung, Serena po ako. Ha? Mga kapatid,
Ano ang sabi ng Bible? Makinig kayo. 15 minutes na lang pala. Sabi po, John 14 verse 1, sabi ng John 14 verse 1, huwag kayong mabagabag. Nagkaganon man ang anak nyo, huwag kayong mabagabag. May Diyos. May Diyos. Huwag kayong mabagabag kung nalaman mo, yung mister mo, mayroon palang ibang minamahal. Huwag daw kayong mabagabag. May Diyos. Huwag kayong mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. At sumampalataya din kayo sa akin, sabi ni Jesus. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. At kung hindi totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan doon, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako nandoon magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Kaya huwag kayong mabagabag. Ano mang naging problema nyo? Naging problema nyo, yung asawa nyo, nalaman nyo, pero palang ibang minamahal. At ang mas masakit, kapwa lalaki pa yung kanyang minahal, pinagpalit, ay mas masakit yun, di ba? Mas masakit po yun. Kung malaman mo, ay marami ka ng anak, tapos pinagpalit ka sa kapwa lalaki niya. Ay masakit po yun. Bakit ko nasabi yun? Kasi pinapanood ako kanina. Doon sa Facebook. Sabi ko, grabe. Ano po? Ay, kasi may lesson eh. Nanonood ako pag may lesson. Pag walang lesson, pangit. Diba? Yun po. Kasi mahalaga yung lesson. Ano yung lesson natin? Number 2, Jesus' impending departure. At sinasabi dahil sa impending, sabi ng Panginoon, pupunta ako doon pero hindi kayo makararating doon. Bakit? Sapagkat hanggat di natin alam ang way, pag nalaman natin ang way, ang daan, makararating tayo. Pero kung di natin alam ang way, maliligaw kayo. Kung walang address, hindi nyo alam ang daan. Sabi ng John 4:36, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. And finally, sabi ng Bible, the third lesson that you need to take home is the new commandments. Verse 34. Sabi ng verse 34 ay, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyong ngayon, magmahalan kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal kita. Kahit ako'y sinisiraan mo. Mahal kita. Sabihin mo, mahal kita. Kahit di ka nagbayad ng utang mo sa akin. Amen? Mamahalin mo ba yung tao? Kung wala talagang pambayad. Di ba? So sabi ng banal na kasulatan, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, ngayon magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, gayon din naman, magmahalan kayo. So yun po. And this follows His demonstration of servant leadership. Pinapakita ni Kristo dito kung paano yung tunay na paglilingkod. Dahil ang tunay na servanthood, paglilingkod, nagmamahal, maging sino ka man. Anong ginawa ni Jesus? Hinugasan ang paa ng mga alagad kahit may alipunga at mayroong kalyo na. Hinugasan pa rin niya, hinagkan pa yung paa, being humble, mapagkumbaba, sign of love and forgiveness. Tanda ng pag-ibig, pagpapakumbaba at pagpapatawad, dahil tayong lahat ay pinatawad ng Diyos. Hina.
Grabe. Amen. Amen. So what makes these commandments new? Kasi sabi ng Panginoon, bagong utos. Bakit bago? Ang sabi po, because a new standard. Ha? Kasi doon, sa mga Hudyo, abay ngipin sa ngipin, kamauo sa kamauo. Ha? Away sa away. Eh ngayon, sabi ng Panginoon, isang bagong utos, sacrificial love. Ayun yung new standard ng Panginoon sa kanyang bagong utos. Sacrificial love. Hindi yung kasi yung sabi nga nung isa kong napanood din, mahal kita. Kasi ang sexy mo. Pero nung lagi nag-overtime, pagdating sa bahay, hindi na makaugaga yung misis niya. Ay anniversary nila. O isipin mo, pagkatapos minura pa nung asawa. Hindi inunawa. Sabi nung asawa, bakit ako may katulong nyo? Oh. Yung bang asawa katulong? Ha? Ano? Kaagapay, katuwang. Ha? Iba yung katulong eh. Yung katulong, ikaw, siya lahat ang gagawa. Diba? Tapos pag siya pa ang galit. Mga kapatid, hindi po ganon. A new standard and a new example. Ano ang bagong example niya? Si Jesus demonstrated His humble service. I-demonstrate ni Kristo yung kanyang kababaan ng loob sa pamagitan ng paghuhugas ng paa sa mga alagad. Ano pa? Renewal is new. Ha? Yung renewal ay bago. The command po must be renewed daily. Yung utos ng Panginoon dapat ay renewed, nare-renewed araw-araw, nababago araw-araw. Ha? Kasi pag hindi mo binago araw-araw, naku, baka pagdating ng panahon, naku, may amag ka na. Okay. At panghuli, yung community is new. The community of love. Pag ang inyong prayer meeting ay ginawa niyong a community of love, yung nagmamahal, mainit na pagtanggap. Sa mga attender, hindi kayo mawawala ng attender. Yung may concern, yung may malasakit, may pagkakaisa, at yan ang nais ni Jesus. Yan ang tatak ng tunay na Kristiyano. Sabi po ng banal na aklat, this must be the mark of a Christian. Kaya sabi natin, it is a blueprint for Christian community. Lahat po ng may pag-ibig sa puso, tumayo na po kayo. Kung hindi pa po kayo nagkakaroon ng pag-ibig, manatili kayong nakaupo. Yung pong nagmamahal na sa kapwa at sa Panginoon. And then, raise up your hands and declare the power of love. Ang kapangyarihan ng pag-ibig. There is power in love. May kapangyarihan ng pag-ibig. And as I wait, I rise up like an eagle. And pag-pray ko kayo, harapin mo yung katabi nyo. Akapin mo, nakapatong ang kamay sa iyong ulo. Magpatuwang kayo ng kamay sa ulo. Sabi ng Mark 16, from verse 15 to the following verses, silang mga sumampalataya at nabautismuhan ay magtataglay ng kapangyarihan. At sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Demonyo po yung palalayasin, hindi yung mister mo o misis nyo, Patong nyo ang inyong kamay sa kapartner nyo and pray one another. A sign of love. Isang bagong utos ang iniiwan ko sa inyo, sabi ni Jesus. Magmahalan kayo. Sign that we love one another when we pray one another. Ama naming Diyos, dalangin ko po na sa bawat pagdarasal sa bawat isa, dumaloy po ang iyong kapangyarihan. It's the power of your love, the power of God, because God is love, Lord. At inaangkin namin ang pagdaloy ng kapangyarihang yan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, tanggapin nyo ang kagalingan. Receive healing. Receive deliverance. Be healed. Be healed. Be healed. Receive healing. Deliverance.
deliverance power in Jesus' name. Be healed. Be healed. And Father, cover us with your precious blood. Make us holy, blameless, Lord God, as you are holy. We thank you so much, Lord, and we bring you back all the glory, honor, praises, and thanks, O Lord. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, thank you, Lord. Sabihin nyo, thank you, Lord. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan si Lord. Taas ang mga prayer request, ang inyong mga bag, wallet, passport. Kung may passport kayo sa inyong gustong bansa, bigyan kayo ng Panginoon ng visa. Okay, taas po ang lahat ng yan. Ama naming Diyos, mas masampu ang lahat ng aming tinataas, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles. Mangyari po ang kalooban nyo, mas gamitin sa kapanahunan ng mga bagay na ito. At mangyari po, Panginoon, ang kalooban mo sa bawat isa, sa bawat tahanan. Inakin na po namin kaming lahat ay answered prayer. At ang aming alatan doon ibabalik mo, siksik, liglig at umaapaw, Lord. Lord, as we sing, give thanks with the gratefulness of Jesus habang kinukolekta po. Let us give thanks. Kolektahin na po ang mga prayer requests. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. Because it's given Jesus Christ, His Son. And I let the weak say, I am. Who let the poor say, I am. The poor, for the son. And now, let the weak say, I am. Who let the poor say, I am. Because of what the Lord has done. Give thanks. We give you thanks and praise. We give you thanks, Lord. Baba ang lahat ng daladalahan nyo. Ibaba sa upuan at ihahagis ko ang bonus nyo. Handa na kayo tumanggap ng bonus? Ang sasabihin nyo, Panginoon, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Sabihin nyo, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Yan, 3 beses yung sasabihin sabay talon. Okay, sasabihin nyo, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Jesus, ikaw. 3 beses, ano? Kasi 3 beses kong ihahagis. Okay, nag-isip na kayo ng 3. 3 yun, ha? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pa lang, Nay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito na ang unang bonus. Pangalawang bonus. And finally, tonight. God bless you. God bless you. God bless. God bless.